Hey guys, welcome back sa ating JavaScript tutorial series. So this is part 8 and for today we will be talking about Switch right after this intro. Okay guys, so for today, eto ang tutorial flow natin. So makikita nyo dito, medyo maigsi lang to ngayon guys. So ang una natin pag-uusapan is about switch statement. And then next yung break keyword, and then next yung default keyword, then yung mga common case, and then lastly, we will have our tutorial challenge. So without further ado, let's begin. Okay guys, so simulan natin dito sa switch statement. So ano ba ang switch statement? So sabi dito, ginagamit daw siya para mag-execute ng code depende daw dun sa case. So parang conditional statements din siya, pero it can only check on equality. So yung equality lang pwede niya i-check. Paano yun? So tingnan natin yung next slide natin. So makikita nyo dito sa next slide, ito example na switch natin. We can see na meron tayong variable na difficulty dito, which is ang value niya is 1. And then we can see na gumamit tayo ng switch keyword. Then may parenthesis na sa loob nun yung variable natin na ginawa. Which is isang variable lang yung laman nito guys kung makikita nyo. So, hindi nyo kailangan mag-compare dito, wala kayong gagawin. Lalagyan nyo lang ng variable name or ng value. So, for example, ito nga, variable name natin is difficulty. Then, meron tayong curly braces. Makikita nyo, ang kapartner niyang curly braces, itong nasa baba. Ngayon, ano ginagawa nito? Makikita nyo, yung difficulty natin, ang value is 1. And sa loob nun, makikita nyo, meron tayong case, space, tapos 1. So, ibig sabihin yan, case 1. So, ibig sabihin, kung ang difficulty natin is 1, ang iraran niya na case is atong 1. So, pwede din maging string yan. Pero mas ginagamit yan sa mga numbers actually. So, makikita nyo, dahil ang difficulty natin is 1, etong case 1 ang magraran, ang lalabas is console.log easy. So, yun yung lalabas. And then, wag nyo kakalimutan yung break. Then, yung semicolon niya. Then, makikita nyo may tutuldok or merong colon after nung value nung case natin. So, laging ganyan. So, case 1, then yung code natin, and then break. Then case 2, then yung code natin, and then break. And then case 3, then yung code natin, and then yung break. And so on and so forth. So, dire-diretso lang yan. So, yung break, necessary yan, guys. So, ano ba ginagawa ng break? So, tingnan natin sa next slide. So, yung break daw, necessary kasi it will let the program break out of the switch statement. So, ano big sabihin nun? Kasi daw, pagka wala yun, yung switch statement natin will continue running all code blocks. Meaning, tutuloy-tuloy siya. So, mamaya makikita nyo yan pagka tinry natin sa Visual Studio Code. Well, actually, ngayon, pupunta na tayo sa Visual Studio Code para mas maintindihan nyo kung ano ginagawa ng switch na to. Okay, so, let's go sa ating Visual Studio Code. So guys, dito na tayo sa ating Visual Studio Code. So same setup lang naman. As you can see, we have our HTML here, our external JavaScript naka-connect dito. Ito yung script.js natin sa baba. And then on our right side, andito yung output natin. So, itry natin ngayon yung ating switch statement. So, gawa lang ako ng variable, let difficulty, then equals to 1. So, yan yung simulan natin. Kamukha nung nasa PowerPoint. Gawa tayo ng switch. So, switch, and then parenthesis, then curly braces. So, ganito yung simula lagi ng switch natin. Ngayon, sa loob ng switch, which is itong nasa parenthesis, ang lalagay natin is yung value or yung variable na gusto natin. Pero, yung variable ilalagay natin. Actually, pwedeng diretso value, pero syempre, para maging accurate tayo pagka gumagawa ng system, variable yung gagamitin natin. Okay? Then sa loob ng switch, gagawa tayo ng mga cases. So, remember na i-indent para malinis yung code nyo. Then, lalagyan natin case, and then space, yung value na gusto natin. So, for example, 1. Then, tutuldok, and then enter, then yung code natin. So, gusto natin, alert natin, easy. So, yan yung difficulty natin. Then, semicolon, and then i-break nyo na agad. Okay? So, wag nyo kakalimutan yung break. Then, enter, then backspace. Then, case 2 naman tayo. Enter, alert ulit. Kunwari, normal. And then, break. Then, so on and so forth. So, gawin na lang natin yung case 3. Okay, so ganyan lang kadali. So, naintindihan nyo ba? Save ko lang to. So, zoom out ko ng konti kasi masyado tayong malaki yung font natin. Makita nyo, dahil ang difficulty natin is 1, papasok siya dito. Titingnan niya, ano yung difficulty natin? 1. So, case 1. Pasok ba siya sa case 1? Yes, kasi 1 to. So, mag-a-alert siya ng easy. Kaya pagka sinave natin to, na-reload ko, makikita nyo, easy yung lalabas. Ngayon, pagka pinilatan ko to ng 2, save ko, of course, dito na siya pupunta sa case 2. Kasi hindi na siya 1. Pagka nireload ko to, makikita nyo, normal. So, yun. Gets naman yun. Then, gawin kong 3 yung difficulty. Of course, etong case 3 yun, which is hard. Pagka sinave ko, nireload ko, hard. So, ang daling intindihin, di ba? So, pwede nyo lagyan ng napakaraming code dito after nung cases natin. So, kahit ilang lines of code dyan. Pwede din kayong mag-if statement dyan. Pwede kayong mag-arrays dyan. Pwede kayong mag-declare ng variables dyan. Kahit anong gusto nyo gawin, pwede. So, basta magets nyo na dapat may break lagi. So, itry natin yung walang break. Kunwari, tanggalin ko yung break na itong easy.
Tas ginawa kong difficulty 1, makikita niyo yung lalabas diyan. Pagka sinave ko yan, makikita niyo, 'di ba dapat easy yung lalabas diyan. So, pagka ni-reload ko, tama naman lalabas yung easy. Pero makikita niyo, mag-o-overflow yan, mapupunta siya dun sa next. Lalabas din yung normal. And then, titigil na sa normal. Bakit tumigil sa normal? Kasi may break yung normal. So, pagka inalis ko din yung break nung normal na yan, sinave ko, although easy yung lalabas, pagka ni-reload ko yan, makikita niyo, easy, normal, and then hard. So, walang kwenta yung case natin kasi pumapasok siya sa lahat ng case. So, that's why laging may break dapat. Pero it can be useful sometimes. So, depende na lang sa use case nyo. Pero, dun sa pinakagamit ng case, dapat laging may break yan, guys, ha. So, yun yung bakit natin kailangan ng break. Okay? So, wag nyo kakalimutan yung break natin. Ngayon, ang problema naman natin, guys, is paano pagka gumawa ako ng difficulty 4? So, wala naman difficulty 4 dito. So, hanggang case 3 lang tayo. So, pagka sinave ko to, and then pagka ni-reload ko dito, makikita nyo, walang lalabas. So, paano yun? Paano natin i-handle yung mga case na hindi nag-e-exist dito? So, dun papasok yung susunod nating pag-aaralan. Kaya let's go back sa ating PowerPoint. So guys, dito na ulit tayo sa ating PowerPoint. So, ang kasagutan dun sa tanong natin kanina, paano natin i-handle yung mga cases na hindi na nakaspecify default keyword. So, sabi dito, ang default keyword, ginagamit yan para ma-handle natin yung mga cases na wala dun sa ating switch. Okay, so ano itsura nun? Same yung code natin kanina, makikita nyo, meron tayo switch difficulty, case 1, case 2, and case 3. Then, we have our default. So, yung default natin, dito lahat magfa-fall under yung mga wala dun sa cases natin. For example, di ba, meron tayo 1, 2, 3. Paano pagka 6? Paano pagka 4? Paano pagka 5? Paano pag 100? Paano pagka 1,000? So, dito na magfa-fall yan sa default, which is parang else ng ating switch statement, di ba? So, ang lalabas sa kanya is invalid difficulty. Again, take note, dapat may break lahat ng mga cases natin. So actually, yung nasa pinakadulo kahit wala ng break, dahil wala namang mangyayari pagka nasa dulo na, tapos lalagyan nyo pa ng break, pero dapat practicein nyo na lahat ng cases nyo may break. Okay? So kaya mag-stick na lang kayo na lahat ng cases nyo may break. Okay? So, let's go sa ating Visual Studio Code and itry itong default saglit. Okay guys, so very fast lang. So gawin natin yung default natin. So pwede nyo actually ilagay yung default dito kahit saan naman. So pati yung mga case, hindi naman kailangan from lowest to highest. Kahit nasa una yung case 3, okay lang. So it doesn't matter naman yung ordering dito. Then lalagay lang natin dito default and then tutuldok. Then alert natin invalid difficulty. Ibig sabihin, hindi siya nag-exist doon sa mga cases natin. So save lang natin to and then maglagay tayo ng invalid na difficulty. Kunwari, 7. So, 1, 2, 3 lang tayo, pero 7 yung difficulty natin. Kaya pagka sinave ko to, pagka na-reload ko, makikita nyo, mag-fall under yan doon sa default natin, which is invalid difficulty. So, try natin isa pa. 5, save natin, wala dito sa cases natin, na-reload ko, invalid difficulty. So, ganun lang kadali. So, ngayon, bumalik na tayo sa ating PowerPoint para tingnan nyo yung susunod nating pag-aaralan. So guys, pag-aralan naman natin yung mga common cases. So nakikita nyo dito, you can specify daw 2 or more cases in a code block. Kung makikita nyo dito sa example natin, meron tayong number, let num is equals to 2. Then meron tayong switch, then yung num yung finid natin sa kanya, nilagay natin doon. Then curly braces, makikita nyo yung case dalawa. So case 2, then tutuldok, then enter, then case 4, tutuldok, then ang console.log even. So parang OR to guys, yung logical operator natin na OR. So pagka 2 or 4 yung ating case, ang lalabas or magra-run na code is etong console.log even. Okay, so gets nyo ba? Pagka naman 3 or 5, makikita nyo, case 3 or 5, ang magko-console.log is odd. Then may break tayo. So wag nyo kakalimutan, may break lagi. Wag nyo kakalimutan yung break. Then meron tayong default, which is kunwari, nag-1 tayo, or nag-6, nag-7, nag-8, nag-9. Ang lalagay na niya is console.log unknown. So, ganun lang kadali. So, actually, may naisip ako na mas magandang example. Kaya pumunta na tayo sa ating Visual Studio Code and itry itong common cases. Let's go! Okay guys, so nandito na ulit tayo sa Visual Studio Code. Itry natin yung ating common cases. So, ito ang naisip ko example. For example, let letter. So, may letter tayo is equals to, what, A. Ngayon guys, kasi everything na i-compare nyo is always case sensitive. So, pagka maliit na letter A yan or malaking letter A yan, magkaibang bagay yon. Okay? So, sa programming, ganun talaga. So, ngayon, gagamit tayo na switch. Then, parenthesis, then papasok natin yung letter sa kanya. Para ma-demonstrate ko na din sa inyo na pwedeng gawing yung mga string na sa loob ng switch. Pwede natin gamitin yan. So, makikita nyo dito, lagyan ko lang ng case. Kunwari, letter A na maliit. And then, tutuldok. Then, isa pang case, letter A na malaki. Then, ang i-alert natin, for example, Apple. Then, break. Huwag niyo kakalimutan yung break. And then, case B.
then case B na malaki. Okay, then break natin. Lagyan natin ng alert. Kunwari, ball. Okay, so lagay din tayo ng default. Alert lang tayo ng unknown letter. Then, break. Okay, so tandaan nyo mabuti yan, ha? So, ang letter natin as of the moment is small letter A. Kaya pagka sinave ko to, then reload ko, makikita nyo, lalabas, apple. So, gawin natin big letter A. Okay, so large letter A yan. So, dito pa rin pasok. Okay, so kaya pagka sinave ko yan, makikita nyo, reload ko, apple pa rin lalabas. So, tama yung nangyayari natin, di ba? So, ngayon, itry kong tanggalin tong isang case na to. So, tingnan natin kung saan mapupunta. So, dahil large letter A to, and ang case lang natin is small letter A, wala tayo nung large letter A, ha? Kasi sinave ko to, saan mapupunta, guys? So, kung ang sagot nyo is dito sa default, and then tama kayo. Kaya pagka nireload ko to, makikita nyo unknown letter yung lalabas. So, ito yung isang use case na pwede nyo gawin pagka gumagamit kayo ng case. So, yun, pwede din gawin yung B. So, yan, try natin yung B, save natin, reload, of course, ball. Pagka letter Z, siyempre wala dyan, hindi nag-exist dito sa switch natin. Ang gagamitin natin is yung default, which is unknown letter. Pagka sinave ko, nireload ko, unknown letter. So, ayun, so sana naintindihan nyo na yung concept na switch. Yun lang talaga yung switch. Kaya ngayon, pumunta na tayo sa last part ng tutorial natin, which is yung tutorial challenge. So, let's go na sa ating PowerPoint and tignan nyo ating challenge for today. So, guys, dito na tayo sa ating PowerPoint. So, tutorial challenge na tayo. So, sabi dito, gawin daw natin itong challenge na to gamit yung mga natutunan natin for today's episode. So, sabi lang dito, gumawa lang tayo ng program na ina-output niya yung equivalent day of a number variable. So, equivalent day lang. So, gagamit tayo ng switch dito. So, pagka daw 1, Monday, pagka 2, Tuesday, pagka 3, Wednesday, 4, Thursday, 5, Friday, 6, Saturday, 7, Sunday, and of course, pagka wala dyan, kayo na bahala kung ano gusto nyo ilagay na error message, okay? So, 1 to 7 lang. So, sobrang dali ng challenge natin for today. Kaya, i-post nyo na yung video and i-try nyo nang gawin yan. Nagawa nyo na ba, guys? So, I'm sure na nagawa nyo na kasi madali lang yan. So, kung nagawa nyo, very good kayo. Pero kung hindi naman, that's okay. We'll do it step by step doon sa ating Visual Studio Code. Kaya let's go na doon sa ating Visual Studio Code. Okay guys, so nandito tayo sa ating Visual Studio Code. Try na natin yung challenge natin. So, ang gagawin lang natin, i-convert lang natin yung number. So, let day is equals to 1. Simulan natin sa 1. Convert lang natin number into word. Kunwari, 1, Monday, number 2, Tuesday, and so on and so forth. So, gagawa lang ako ng switch. Pasok ko lang yung day na variable natin, curly braces, then case 1, then enter, break ko muna, and then gawa muna tayo ng mga cases natin hanggang case 7. Case 2, then case 3, of course, then break. Then default natin, which is yung error message natin. Pagka wala dun sa mga choices, yung sagot natin or yung value natin. So, mag-alert lang tayo dito, invalid day. Yan. Then, copy lang natin to. Sunday. Then, Saturday. Then, Friday. Thursday. Wednesday or Wednesday. Tuesday. Monday. So, very easy lang yung challenge natin for this round, right? So, makikita nyo, meron tayong day, of course, kung ano yung case niya, depende doon sa case. So, for example, 1, Monday, and so on nga. So, makikita nyo, 1 to, so ano lalabas? Syempre, pagka sinave ko, na-reload ko, Monday. Pagka 5, syempre, tingnan natin, ano yung case 5, Friday. So, pagka sinave ko, na-reload ko, Friday. Pagka gumamit ako ng hindi kasama, kunwari 17, so walang 17, save ko, reload ko, invalid day. So, gets yun na yun. So, gumagana na lahat yan. So, 2, save, Tuesday. So, 7, of course, save, reload, Sunday. So, very easy. So, sana naintindihan nyo yung case natin and kung paano gamitin yung mga switch statement and cases tsaka yung default keyword. Tsaka yung break keyword. So, guys, kung may tanong kayo, just comment sa ating comment section and I will get back to you as soon as possible. And with that being said, thank you very much for watching this video. And as always, guys, I will see you in the next video. Goodbye!